Problemado sa pag-ibig, pamilya, o nahihirapang hanapin ang sarili? Huwag mag-atubili dahil may nakikinig sa'yo. Love Me, Kathy G. Dear Kathy G. Good afternoon po sa inyo at sa lahat ng bumubuo ng FM radio at sa lahat ng inyo pong tagapakinig. Tawagin niyo na lamang po akong Nikki. I'm 28 years old at dalawa kaming magkapatid na babae. Ako at si Ate Paula kasama sa bahay si Mama at ang pinsan ni Mama na si Kuya J. Al. Siya po ang nagiging parang bantay namin dahil lahat kami ay babae sa bahay. Sa totoo lang po, Kathy, sa tagal ko nang nakikinig sa programa nyo, ni minsan hindi ko naisip na dadating pala ang araw na ako mismo ang magpapadala ng sarili kong kwento. Aaminin ko na hindi po ako naniniwala sa mga happy ending na mga magkakarelasyon dahil never pa po kasi akong nagka-boyfriend, as in NBSB or no boyfriend since birth. May nagkakagusto naman po sa akin noon pero hindi ko sila pinapansin dahil alam ko ang mga lalaki sa umpisa lang magaling. Tulad na lang ng tatay ko, Kathy, na minahal ng tunay ng mama ko pero nagawa pa rin siyang iwan at ipagpalit sa iba. Ang ate ko naman, matapos mabuntis ay iniwan ito ng kalibin niya. At dahil sa mga nangyari, hindi ko na siguro kailangang maranasan ng ma-in love para lang malaman na masakit pala ang magmahal. Sabi nga nila, pag nagmahal ka ay siguradong masasaktan ka rin dahil kaakibat nito ang tunay na pagmamahal. Kaya Kathy, nakahanda na ako na tumanda mag-isa. Nakakapagod talagang mag-commute. Makapasok na nga sa loob. Oh, Nix. Ang aga mo yata ngayon. Oo nga po, Kuya J. Ali. Ang bilis lang kasi mag-drive nung nasakyan kong jeep. At sakto din, wala masyadong traffic kaya napaaga ako. Abay, mainam naman kung ganun. Para makapagpahinga ka muna bago kumain. Oo nga po eh. Sige po, pasok na ako ha. Sige. Mabuti naman at dumating ka na, Nikki. Teka, gutom ka na ba? Kakasalang ko lang nung sinaing eh. Okay lang ate, di pa naman ako gutom. Magkakape na lang muna ako. Napakahilig mo talaga sa kape, ano? Magpapakulo muna ako ng tubig. Okay sige te. Nga pala, asan sina mama? Ayun. Pumunta kina Tia Ana. Nung isang araw pa raw kasi gusto makipag-usap ni Tia kay Mama. Pero kanina pa umalis yun. Pauwi na kaya yung mga yun? Siguro. Gabi na rin kasi eh. Bakit, Nix? Wala naman. May binili kasi akong bagong charger ng cellphone ni Mama. Nagre-reklamo kasi kanina na sira na daw yung charger niya. Ay nako, matutuwa yun. Kasi nakikihiram na lang sa akin yun eh. Natatawa nga ako sa kanya kasi may pinapanood daw siyang vlog. Hindi niya matapos-tapos kasi nalulobat agad yung cellphone niya. Ay nako, sure ako matutuwa yun kasi original tong nabili ko. Teka, Nix ha. Sagutin ko lang tong tawag. Sino naman kaya yung tumawag kay ate at kailangan pa niyang pumasok sa kwarto? Parang masyadong sikreto yung usapan nila. Kailangan pang lumayo. Ito talaga si ate. Nalimutan na yung pinapakulo niyang tubig. Naku po, yung sinaing niya masusunog na. Ang lakas-lakas naman kasi ng apoy. Ay naku naman. Naku te, muntik na masunog yung niluluto mo. Ang lakas-lakas kasi ng apoy. Naku, pasensya na, Nix. Nakalimutan ko. Pahinaan na lang. Ngiting-ngiti ka naman yata. Ay, hindi
Ay naku, alam ko na yan. Tumawag na naman yung ex mo, no? Nix, may pangalan naman yon, si Joven. Eh di si Joven nga yung tumawag. Ate, bakit mo ba sinasagot pa yung tawag ng lalaking yan? Relax ka lang kapatid, okay? Nangangamusta lang naman. Nangangamusta lang? After 4 years? Kung sinasabi ko sa'yo, Ate Pao, ha, huwag mo nang bigyan ng pagkakataon yan. Uulitin niya lang yung ginawa niya sa'yong panloloko. Masyado ka naman, Nix. Malay mo, nagbago na naman siya. Eh sana nga. Kasi tandang-tanda ko pa nung niloko ka niya, halos 1 linggo kang nagkulong sa kwarto mo nang hindi ka man lang kumakain. Hindi ka naliligo. Dahil halos maloka ka na sa lalaking yan. Kaya di mo rin ako masisisit eh. Hay nako, Nikki. Una sa lahat, nangamusta lang naman. Hindi ibig sabihin nun babalikan ko na siya. Pangalawa, hindi ko nakakalimutan yung mga ginawa niya, no? Lahat naman ng tao may pagkakataon na magbago, di ba? Ay naku te, ayan ka na naman. Naku, Val. Salamat sa pagbuhat ng mga dala-dala ko, ha? Wala ho yun, Aling Ellen. Eh, saan ko ba ito ilalapag? Dito na lang. Ako nang mag-aayos niyan. Sige. Ayan. Val, salamat, ha? Nilibre mo na nga kami ng pamasahe, eh. Ikaw pa nagbuhat ng mga dala namin. Wala lang ho yun. Mauna na po ako, Aling Ellen. Teka. Uminom ka muna. Kahit ano lang, soft drinks o malamig na tubig. Nikki, ikaw mo naman si Val ng maiinom. Ay, nako. Wag na ho. Salamat na lang ho, Aling Ellen. Sige. Salamat ulit, Val, ha? Sige po. Nakakapagod yung biyahe. Paupo nga muna ako sa tabi mo, anak. Tapos, ikuha mo na rin muna ako ng tubig. Ha? Ate ka po, ikukuha ko kayo, Nay. Eto na, tubig. Salamat, anak. Bakit ho pala kasama niyo si Val? Nakasabay lang namin sa bus pa uwi. Buti na nga lang nandun siya, kundi mamamanid na naman yung braso ko sa bigat nitong kahon at bag na dala ko. Nak, mabait yan talagang si Val, no? Di, no? Lakas kaya niya mag-inom at saka magsigarilyo. Sus, noon yun. Ngayon, di ko na nga nakikitang nag-iinom at nagbibisyo yung si Val, eh. Alam mo, nak, parang bagay... Kung ano man yan sasabihin mo, ma, wag niyo na pong ituloy pa. Ayoko po. Ayoko. Kathy, wala na talaga sa isip ko ang pagnonobyo o pag-aasawa pa. Ang tanging goal ko sa buhay ay makapag-ipon at makapagpundar ng lupa at bahay at kung ano pang pwedeng maipundar. Pero Kathy, si Mama ay ayaw akong tumandang mag-isa. Sabi niya, mahirap daw sa isang nanay na isiping walang makakasama ang kanyang anak sa pagtanda nito. Kaya simula nang nakita niyang nagbabagong buhay si Val, ay madalas niyang bukang bibig ito sa akin. Pagbigyan ko raw ito, sakaling manligaw ito sa akin. Ang haba na naman ng pila dito sa jeep. Nakakainis naman. Sigurado traffic pa to. Oras na naman ako makakauwi nito sa bahay. Ay naku, si Kuya sisingit pa talaga sa pila. Kuya, wag po tayong singit ng singit ha. Nakakahiya naman po sa mga naunang nakapila. Ay nako, pasensya na ho. Naku, mga galawan ni Kuya, sobre. Nagpapakahirap pumila yung iba tapos sisingitan nyo lang. Talaga oh. Nikki? Oh, Van, o pala yan. Oo, ako nga. Napalingon lang kasi ako kasi parang kilala ko yung boses na yun eh. Si Kuya kasi sisingit pa. Di na lang pumila sa dulo. Nikki, gusto mo ba dito ka na lang sa pila ko? Palit tayo? Para pag dumating yung isang jeep, baka sakay ka na. Naku, wag na Val. Okay lang ako dito. Dito na lang ako. Sige.
Ganitong oras ka rin ba umuwi? Bakit mo tinatanong? Ha? Wala. Pasensya na. Bigla lang akong tanong. Oh, Nikki. Andyan na yung jeep. Oo nga, nakita ko rin. Nikki, dito ka na umupo. Okay. Ako na magbabayad. Wag na, may pera naman ako. Sige. Bayad ho, isa lang. Kuya, para! Para daw po, kuya! Asilo nga muna dito sa gilid. Kanina lang ang init tapos ngayon, biglang ulan naman. Buti na nga lang may dala akong payong. Medyo swerte pa ng konti. Buti ka pa may payong. Ako naiwan ko eh. Kala ko kasi hindi uulan. Sige, alis na ako ha. Sige, ingat ka ha. Kasi naman. Onyx, bakit bumalik ka? Wala. Ano, sumabay ka na sa akin para di ka mabasa. Nakakakonsensya naman kung iiwan lang kita dito. Okay lang ba talaga sa'yo? Eh kung ayaw mong sumabay, edi aalis na ako. Teka, sasabay na ako. Ang baduy naman ng joke mo. Pero natawa ka. Ay naku, ewan ko sa'yo. Oh, andito na ako sa bahay namin. Naku naman, andito na agad tayo. Ano sabi mo dyan? Wala. Sabi ko, buti na lang andito na tayo. Salamat pala, Nix ha. Kasi kahit papano, hindi ako nabasa. Wala yun. O sige na, dalhin mo na lang yung payong. Bukas mo na lang ibalik. Ako, salamat talaga. Hayaan mo, ingatan ko tong payong mo. Para ka namang si Rabal. O sige na. Salamat ulit, Nix. Ma, kanina ba po kayo dyan? Nakakagulat ka naman. Aba, parang mas nakakagulat ka. Kanina pa ako dito. Pero dahil mukhang ngiti-ngiti ka dyan, hindi mo naman ako napansin. Yan ka na naman, May. Pumasok na nga po tayo. Sinabi mo Tara, teka, bakit nakangiti ka pa rin, nak? Huh? Anong nakangiti mo sinasabi mo? Kathy, hindi ko mapaliwanag kung bakit hindi ko natiis nung gabing yun na hindi pasukubin sa payong ko si Val. Kung tutuusin, lagi ko naman siyang hindi pinapansin kapag nakakasulubong or nakakasabay ko ito. Ayokong kausap si Val dahil mabiso siyang tao. Pero mukhang nagbago na nga siya tulad ng sinabi sa akin ni Mama. Napapansin ko rin ang kabaitan niya, pagiging masipag at yung pagiging matulungin sa kapwa. Tuwang-tuwa si Mama nung gabing yon, Kathy. At sabi niya sa akin na baka simula na raw ito na maganda naming samahan at para makilala ko pa raw ng mabuti itong si Val. Pagkatapos nga nung gabing yon, kapag nagkakaroon ng pagkakataon na makasalubong o makasabay ko si Val, ay binabati niya na ako at ganun din ako sa kanya. Hanggang sa naramdaman ko na lang na nagiging komportable na ako na madalas kausap siya. Kathy, hindi ko maitago ang ngiti sa labi ko. Sino ba naman ang hindi mapapangiti? Isang text lang ay pinupuntahan niya na ako agad para sunduin. Kung dati, simpleng damit lang ay okay na ako. Pero ngayon, nag-e-effort na talaga ako ng mas magpapaganda sa akin para lalong magustuhan
ni Val. Okay na kaya to? Siguro naman hindi na nakakahiya yung itsura ko. Yung makeup ko, okay na kaya to? Masyado pang mapula yung lipstick. Burahin ko na kaya. Ay, ano ba naman yan, Nikki? Relax ka nga lang. Magsisimba lang kayo. Hindi ka pa inaayang magpakasal. Bis na bis ka anak Saan ba lakad mo Anong meron, Nikki, ha? At nagsuot ka pa ng dress. May date ka, no? Ha? Wala Anong date? Magsisimba lang ako. Talaga ba? Yung totoo. Oo nga, ano ba ate? Asus, ba't namumula ka? Tsaka, teka nga, hindi ka naman pala simba Dati yun. Iba na ngayon. Tsaka mas kinakausap ko na si Lord ngayon. Sige na, at baka di ko masimulan yung misa. Ba't parang may butas yung dress mo? Ha? Asan? Uy, conscious siya. Ito naman, biro lang naman. Huwag ka naman uksudyante, aalis na ako. O sige na, baka malate ka pa sa date mo. Paula, si Nikki nandyan ba? Oo, nandito Kuya Jay. Bakit po? May naghahanap dito eh. Si Val. May lakad daw sila. Okay, gets. Papasukin ko na ha. Sige po, kuya. Pasok ka na sa loob, Val. Val! Anong ginagawa mo dito? Sinusundo ka. Di ba tinix na kita kagabi na sa kanto mo na ako hintayin? Huwag mo na ako sunduin dito. Ba't naman sa kanto pa kita hihintayin? Pwede naman tayong magsabay na. So, si Val pala ang kasama mong magsimba. Kaya pala bis na bis ka. Ate! Magandang umaga po, Ate Paula at Aling Ellen. Magsisimba lang po kami ni Nikki. Sabi niya kasi mahilig Huwag ka siya na magpaliwanag sa kanila. Tara na. Mauna na po kami. Baka po hindi namin masimulan yung misa. O, sige na. Tsaka, nagmamadali na talaga yung si Nikki. Baka kasi maiwanan ng biyahe. Ate! Oo na, sige na. Lumakad na kayo. Bukod sa akin, tuwang-tuwa rin si Mama sa kanya. Pero hindi ko sinabi kay Mama at Ate na nagkakagusto na ako kay Val. Ayoko kasing tuksuhin nila ako, Kathy. Gabi-gabi kaming magkausap sa chat at call dahil ibang kilig ang nararamdaman ko sa kanya. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you all, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our celebration is ended. Go in peace. Thanks be to God. Val, thank you sa pagyaya mo sa akin magsimba ha. Ito ba? Wala yun. Dito rin naman ako pupunta kaya niyaya na kita. May pupuntahan ka pa ba ngayong araw? Wala naman. Bakit? Gusto mo bang kumain o maglakad-lakad pa? Okay lang din naman. Saan mo ba gustong kumain? Kahit dyan na lang Sandali siguro. lang, Nix. Puntahan ko lang si Father. Ha? O, sige. Ano ba yan, Nix? Hindi ka talaga makahintay na yayain ka ni Val kumain? Ikaw pa talaga nagyaya. Yan bagal-bagal niya eh. Kaya lang kahit na baka isipin niya kasi napaka-agresibo ko naman. Ay, yak mo naman. Nix, sino kausap mo? Wala. Ikaw mukhang close ka kay na Father ha. Siguro wala kang palya sa pagsimba no, kaya kilala ka na nila. Ngayon lang naman ako naging ganito. Simula nung maaksidente sila, nanay at tatay. Oo. Nabalitaan ko nga nung naaksidente yung sinasakyang bus nila. Di ba na ospital pa nun yung nanay at tatay mo? Oo Sobrang takot ko nun, Nix. Akala ko hindi na sila magigising.
Kaya nga, halos araw-araw nun, tumadaan ako dito sa simbahan. Nagdadasal, humihingi ng tulong na sana bigyan pa ng pagkakataong mabuhay yung mga magulang ko. Pero tama yung ginagawa mo, Val, ha? Si Lord lang talaga ang may kakayahang tumupad ng mga panalangin natin. Kaya nga sabi ko sa kanya nun, paggalingin lang niya yung mga magulang ko, magbabago na ako eh. Kaya simula nun, iniwasan ko na yung mga bisyo, alak, sigarilyo. At alam mo, laking pasasalamat ko kasi umayos yung lagay ng mga magulang ko. Ganyan pala yung kwento mo, kaya pala bigla kang nagbago. Binago niya ako, Nix. Kaya nga sabi ko, siguro may purpose si Lord, kaya yun nangyari sa mga magulang ko. Siguro, matagal na akong tinatawag ni Lord eh. Hindi ko lang pinapansin talaga. Ha? Anong ibig mong sabihin? Di ba kahapon, nakita mo ako dito sa simbahan. Oo. Kinausap ko kasi si Father noon. Humingi ako ng gabay sa kanya kung anong dapat kong gawin. Pakiramdam ko kasi may mission si Lord na gustong ipagawa sa akin eh. Ano ba yung sinasabi mo? Hindi ko pa sinasabi sa mga magulang ko pero ang totoo niyan, gusto kong mas paglingkuran si Lord. Ha? Gusto kong pumasok sa seminaryo. Gusto kong maging pari, Nix. Ano? Pare, magpapari ka? Oo. Pakiramdam ko yun ang matagal lang binubulong ni Lord sa akin eh. Bakit? Bakit ka magpapare? Kathy, parang nabingi ako sa mga sinabing yun ni Val. Gusto daw niyang magpare para mas paglingkuran si Lord. Hindi ko na naintindihan kung ano pa yung iba niyang dahilan, basta ang nasa isip ko ay yung kagustuhan niya na pumasok sa seminaryo. Paano ako kapag pumasok siya sa seminary, Kathy? Yan ang tanong sa isipan ko noong mga oras na yon. Ibig sabihin, wala nang pag-asang maging kami pa. Feeling ko ang unfair, Kathy. Dahil ngayon ko lang naranasan ng ganito at ngayon lang ako nagkagusto sa isang lalaki pero mawawala pa. Sa tuwing tinitignan ko sa mata si Val kapag magkasama kaming nagsisimba, nararamdaman ko ang kirot sa puso ko lalo na kapag taimtim siyang nakikinig sa misa. Pakiramdam ko kasi, inagaw ko si Val sa bagay na gustong-gusto niyang gawin. Kathy, mali ba na ipaglaban ko ang pagmamahal kay Val? Magagalit ba sa akin si Lord dahil inagaw ko yung taong pwede niya sanang gawing instrumento sa pagpapalaganap ng kanyang salita? Ano po ba ang dapat kong gawin? Sana po ay matulungan niyo ako. Maraming salamat sa pagbasa ng aking storya. At muli, God bless and more power to your station. Lubos na gumagalang, Nikki. Love Me, Kathy G.